Lord. Nasa po ako, ikaw ang magsasabi. Sa biyaya ng Panginoon Kristo, sa ito ng Panginoon, hallelujah. Praise the Lord. Kaya po ng ating sinabi, nawa, ang Panginoon po ang maruna sa atin sapagkat wala po akong sinulat na layout. Sapagkat po mga bagay na sasabihin ko, matagal na po kung sabihin ba, naglalaro sa aking kaisipan. Hindi po naglalaro sa hangin, kundi sa aking kaisipan. Sa aking kalagayan, sa aking personalidad na pagkatao, bilang tinawag ng Panginoon, wala po sa pasimula wala na ako hinangad kundi gawin kung ano ba yung dahilan na tinawag ako ng Panginoon, kung ano ba yung dahilan na kanyang iniligtas. Sapagkat sa totoo lang, ayan, narinig din patuturo ng aking anak, masama ang loob niya. Talagang masama ang loob niya. Sapagkat may mga panahon na, si tatay kasi, kung nagtatrabaho pa ba siya hanggang ngayon, edi kumakain pa tayo ng malalaking isda. Kasi noong araw, nag-uuwi ako sa nabutas ng mga isda na malalaki, na nahuhuli. Kaya kada uwi ko, ayun, may dalang mga pagkapala, mga biyaya mula sa Panginoon. Pero, ang maunawa ko na po yung mga bagay na dahilan ng mga kaganapan sa aking buhay, nagbago po ako. Sapagkat na ako'y makapag-ayuno ng 40 days, 1982, January 10 hanggang February 19, hindi ko makakalimutan yung petsa. Naging tanong ko na sa sarili ko, bakit ako binigyan ng Panginoon ng ganong kaloob na nakatapos ng 40 days, samantalang biblically, tatlo lang po sa kasaysayan ang nakapag-ayuno ng 40 days. Si Moises 2 beses, si Elias minsan, si Jesus Christ minsan. Pero sa Gospel of Christ, abay napakarami po. Yung panghuling fasting ko, ang alam ko, pang 75 ako sa bilang ng fasting ng 40 days. Hindi po yung tao, yung bilang ng 40 days. Hindi ko pa kalimutan, habang si Sister Sinen naghihingalo, si Bakit, nakapasya doon na nag-aasikaso. Ang laging sinasabi ni Sister Sinen, habang hinahabol yung kanyang hininga, 120 na 40 days rapture. Ibig sabihin, para talaga maabot ng church, ang rapture, magkaroon ng 120 na 40 days. Kaya marami akong kinausap na makakandidato pa, lalo si Pastor Wednesday, na nagilig daw siya, pinubuo siya ng sungay na parang unicorn. Isang dangkal daw ang haba. Ay, ganyan, di ka ako Kinubuo ako ng 2 sungay dito Baka ako kandidato pa sa 40 days. Ayaw niya natatakot Kaya ako naman kasi, tinanggap ko po sa sarili ko yung mensahe ni Pablo sa pagbuhay at mamatay kay Kristo. Ang mamatay kay Kristo, pakinabang. Kaya na ako po'y nag-fasting ng 30 days, 1989 ba yun? 1989. Nagpilit ako maka-attend ng Pentecost sa Season Auditorium. Kasalukuyang nagte-training noon si Pastor Juancho Amon. Training siya noon, training. Dinuhan niya ako para dali sa stage. Dahil lang, dumating ang Espiritu, ginamit si Pastor Efren, pinausap ako, tagumpay ka na. Hindi para sa iyo. Pero kung gusto mo, sige. Hindi daw para sa akin ang mag-fasting ng 40 days. Kasi hindi naman ako yung nagkasala. Ang dahil na kaya ako nag-fasting noon, una, gusto ko matupad yung 2 sungay, yung 40 days. Pangatlo, may malaking problema sa church. Sabi ko, ako magpa-fasting. Hindi daw para sa akin. Kasi hindi naman ako yung nagkasala.
So, hindi ko na pwede magkakasala kung sino yung nagkasala. Ang kwento ko na lang, lahat po ng bagay, ginawa ko para subukin ng Diyos. Kasi yan po naging prinsipyo ko sa pasimula ng pananampalataya. Totoo kaya yun? Hindi kakain, hindi magkakasakit, hindi mamamatay, subukin ko nga. Kaya yung una kong fasting ng 40 days, 1982, hindi talaga planong 40 days yun. Ang gusto ko lang, subukin yung kapangyarihan ng Diyos. Yun po. Hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na lumalabas mula sa bibig ng Panginoon. Totoo kaya yun? Mabubuhay ka, hindi ka kakain ng tinapay, hindi ka kakain ng pagkain, wala kang ikumik, hindi tubig lang. Subukin ko nga. Ganun po ako nagkasulat. Nakasulat din naman eh, subukin ninyo ako ng pagbibigay ng ika po. Subukin niyo ako. Ibigay ninyo yung kasampung bahagi, kung di ko buksan ang dungawan ng langit, saganang pagpapala, walang sapat na kalalang yan, darating sa inyo. Subukin ko nga. Ganun kami ni Sister Glory sa pasimula. Ginawa namin, may pledge kami na nung una, 50 lang kada bata. So, di ba sila 250? Tapos yung pagbibigyan ng tithes. E nung panahon ngayon, kumikita lang ako ng 350 isang araw. E sa panahon ngayon, abay malaki-laki na 350. Dahil ang bigas ko na parang bakot, 40 pesos pa lang yata kung wala pa isang salok. Mura pa bigas na parang 25 pa lang eh. Isang salok ha, hindi kilo. Parang 25. 350. Ibig sabihin, 35. Yung 35 pesos na ibibigay ko tax, kinukwenta ko, maghapon namin budget sa pagkain. Maghapon ng budget sa pagkain namin. Ako, malaki din na ako. Pero sabi, subukin ko lang eh. Subukin ko nga. Subukin. Pero po ako. Kaya lahat ng bagay na ginawa ko sa paglilingkod, sinubok ko talaga. Sinubok kong gawin. At pinatunayan ng Diyos sa aking buhay, totoo yung kanyang mga salita. Totoo. Walang salita ng Diyos na hindi may kapangyarihan. Yan po nakasulat. So lahat ng salita ng Diyos na gagawin mo, ipakikita ng Diyos sa iyo ang kapangyarihan. Ipakikita. Maliban na lang, kung wala kang pananampalataya. Sapagat ang kondisyon, kailangan lumakad ka sa pananampalataya. At ang nakasulat, ang ganap ay mabubuhay sa pananampalataya. So, mula sa simpleng paniniwala, pananampalataya, kailangan mong maabot yung tinatawag na pananampalataya. Isang uri ng pananampalataya na nagmumula sa Diyos. Hindi yung karaniwan lang nating pananampalataya. Pagka nakasulat, sapagkat mula sa pananampalataya, Romans chapter 1 ba yun? Hanggang sa pananampalataya, nahahayag ang katuwiran ng Diyos. So, para mapatunayan natin na matuwid ang Diyos, kailangan lumakad ka sa pananampalataya. Sapagkat pag hindi ka lumakad sa pananampalataya, may mangyayaring mali. At nangyayari yan sa church hanggang ngayon. Sapagkat marami. Kaya mga kakubinan ko kuminsan, hindi garantiya at hindi katunayan kapag nakatapos ka ng 40 days, sigurado ka na sa langit. Hindi ko garantiya yan. Hindi garantiya. At tunayan lang yan na mayroon Diyos na gumagawa sa iyong buhay. Pero kapag hindi ka na lumakad sa pananampalataya, no way. Walang daan para sa tagumpay, wala. Walang daan para sa katuparan ng iyong pangarap, wala. Wala. Kaya, sa ako may tamang kami. Ito mga ibabahagi ko po, hindi ko alam kung ilang talata ito kasi yung oras ko, mga 11:35 na pa. Yun ang problema ko pang isa. No. Basahin ko po sa Ephesians chapter 3. Ephesians chapter 3. Simulan ko po sa talatang 3. Hanggang sa talatang sabihin natin hanggang 12. Okay.
kung paano sa pahayag ay ipinakilala sa akin ang hiwaga, gaya ng isinulat ko ng una sa ilang salita. Sa pamamagitan niyaon, sa pagbasa ninyo, ay inyong mapagtatalastas ang aking pagkakilala sa hiwaga ni Kristo. Kaya sa Revelation, sabi ron, mapalad yung nakikinig at bumabasa at tumutupad ng mga nakasulat sa aklat ng hulang ito. So mapalad tayong lahat kasi nakikinig kayo, nagsasalita ako. Kung tutuparin ninyo, mapalad din po kayong katulad ko. Amen po ba? Amen. Huli ko papasa. Na ng ibang panahon ay hindi pinakilala sa mga anak ng mga tao na gaya ngayon na ipinahayag sa kanyang mga banal na apostol at propeta sa Espiritu. Alam po rin nyo sa iglesia nito, marami na po akong mga bagay na narinig. Mga bagay na sabi nga ng aking anak, kung ayaw mo yung pagkain, huwag mong kainin. Hindi, huwag mong tikman. Ayaw mo eh. Marami akong mga narinig, mga bagay. At siya, kanina, sabi ni Pastor Efraim, at dito, meron kaming aral na hindi na problema yung pangalan ng iglesia. Hindi na pinag-uusapan kung ano pangalan. Basta pinag-uusapan dito, yung panukala na Diyos. Pero para sa akin, kasama sa panukala, yung pangalan. Hindi pwede may panukala, yung walang pangalan. Kasi sa kunin, yan ang pinaka-subject. Yan ang pinaka-paksa. Yan ang pinaka-buo ng tema. Ganun naman, talaga. Basta ako, no man is absolute. Sabihin, walang taong perfecto. All human is prone to mistakes and errors. Yan po ako. Kaya ang prinsipyo ko sa buhay, anong bagay na gawin ko at ginawa ko, kapag mayroong nagsasabi, kung sila'y 10 taong magsasabi, 10 beses na sinabi, mali pastor yung ginawa ko, babaguhin ko pa mga kapatid. Babaguhin ko. Para makita nila na marunong akong gumawa ng tama. Kasi sinabi nila mali eh. Kaya kung hindi ko babaguhin, paano ko patutunayan akong gumawa ng tama? Ganun po ang prinsipyo ko. Hindi ko po ginagamit yung salita. Basta itinuro ko na, hindi ko babaguhin. Hindi po ako ganon. Hindi ako ganon. Sapagkat no man is perfect. No one is absolute in what he says. Ngayon, ganito sinasabi ko, maaaring bukas, iba na. Di ba? Baka nga mamaya lang, iba daw sasabihin ko eh. Ang dahilan, we are human. We are human. Tanging biyaya ng Diyos ang ating may pagmamalaki. Biyaya ng Diyos. Wala tayong maaari pagmalaki na naman. Wala. Lahat tayo may pagkakamali, lahat tayo may karumihan, lahat tayo may pagkakasala. Wala. Ang tanging sinisigaw ko sinasabi, mapalad ako. I am fully blessed. Fully blessed. Kung mayroon pang kulang sa buhay ko, ano ba yung nais ng Panginoon na gawin ko? Para kailangan ko pang magkayuno ng 40 days fasting. Ano? Yan po ang problema ko hanggang ngayon. At siya dahil ako, bakit ibabahagi ko ito? Okay. Tutuloy ko pang basa. Ulitin ko po yung verse 5, na ng ibang panahon ay hindi pinakilala sa mga anak ng mga tao. So, marami mga hiwaga sa banal na aklat. Hindi talaga nakilala, hindi naunawaan. Pero sa panahon natin, lalo na sa Gospel of Christ, Philippines, marami na pong hiwaga ang nabuksan. Yung hiwaga ng isang dako, yung hiwaga ng paghahanda, yung hiwaga ng talbos, hindi ng kamote, kundi ng sugar. Mga hiwaga na gustong marinig ko, may taginting sa aking isipan. Ang dahilan, marami na po akong nabasa. Marami. Kaya minsan ko lang marinig, alam ko kung tama o mali. Alam ko po. Kaya nga mapalad tayo, mapalad kayo,
kung patuloy kayong nagbabasa. Ang problema ko, ang lagi ko nakikita binabasa ng marami dito. Hindi ko alam kung yung kuhit ng palad o yung cellphone na hawak-hawak ang binabasa. Yan po ang problema natin sa panahon na ito. No? Yung aking apo, nagkakaduling-duling na. May mahirap awatin sa pagsa-cellphone. Nagkakaduling-duling na. Itong isang apo ko, nagigigural na ang mata. And then, titig talaga sa cellphone eh. Oh, yan ang problema natin mga magulang ngayon. Kaya kayong mga magulang, lagi kayong alerto sa mga anak ninyo. Lagi kayong alerto. Okay. Kaya naniniwala ko mga kapatid, para sa akin, hindi isa lang dapat ang maging tagapagturo. Kung maaari, kahit na 3, 4, 5. Lalo na kung itong 5 na ito, mag-uusap-usap. Teka muna, meron pa sinabi, parang hindi ka na nakasulat eh. Para hindi yan na ibig sabihin doon sa binasa mo eh. Kaya, to make sure, hindi po ako nakapag-aral ng high school. Pero meron akong narinig. Hindi ko matanda po, hindi ko matya kung yun ay geometry, yung subject na geometry. 2 points is collinear to each other. Tama ba ito? Oh, mga mathematician. 2 points is collinear to each other. Tayong dalawa, halimbawa, kahit saan tayo pumunta, pumapak, lagi tayong magkatapat eh. Lagi naka straight line. But it is much better to be 3. You and I and the God between us to make sure that we are in truth. Tama ba yung sinabi ko? Yung dalawa, lagi na magkasama yan. Lagi silang magkalinya. Lagi magkasundo yan. Lagi silang magkasama eh. Pero pag naging tatlo na, may problema na. Maaaring yung isa kontra na. Di ba? So, the better way for studying the Word of God. You and I, the teacher, and the Lord. Between us. Para mag-iyak. Dahil kung hindi, dahil kung ang Diyos ay nandito sa likod ko, wala dito sa gitna natin, hindi mo matitiyak na ako'y tama. Malibang nakikita mo yung Diyos kung nasa siya. Ay, hindi tayo magkatapat eh. Andun ang Panginoon eh. Andiyan ka eh. Ako nandito, ang Diyos andun eh. Silipin mo nga kung magkatapat yan. Magkatapat ba? Hindi. Hindi ba? Kasi ang Diyos narito eh. Ako nandito, tapos ikaw nandiyan eh. Hindi naka-triangle. Triangle. Hindi perpendicular ba tawag ito? Straight line. Pasensya na kayo, mahilig na ako gumamit ng English eh, kasi parang gusto ko maging tulad ng mga professional worker of God, a preacher and teacher of righteousness. Diyan po mga kapatid. Tutuloy ko ba? Tatawag ko na po yung 6 kasi ito masyado rin yung saturated sa church. Paborito lagi yan ni Pastor Efren, ni Pastor Jeffrey. Natiti ginawa akong ministro ayon sa kaloob ng biyayang yaon ng Diyos na sa akin ay ibinigay ayon sa paggawa ng kanyang kapangyarihan. Yan ang sabi ni Pablo, ginawa siyang ministro. Ako masasabi ko, siguro pwede ko rin siya ginawa akong ministro kasi pastor naman ako sa Gospel of Christ eh. At bilang ako sa Council of Elder, at the same time, isa po ako sa incorporator na namamalagi pa rin sa church. Maraming incorporator ng the Gospel of Christ, Philippines, wala na. Manamatay na yung iba. Yung iba, nagtayo na ng sarili nila. Ako ngayon naririto pa. One of the incorporator of the Gospel of Christ, Philippines. Legally, technically, spiritually, hindi ko masasabi kasi ang talagang incorporator nito, ang Diyos at si Sister Shinen. Yan po. Hindi ako kasama ron. Naidagdag lang ako. Sinasabi ko pa, para at least alam ninyo
yung pundasyon at simula ng iglesia, ng gawain ito, at yung mga kaganapan sa ngayon na masalimuot isipin. Kung hindi nyo alam ang kwento, baka masira ang ulo ninyo. Hindi nyo na alam kung sino ang inyong papanigan. Yan. Hindi na alam kung sino ang papanigan, kung kanino kayo sasama. Ano, kasi yung iba, magagaling. Paano na yung mga naka-40 days? Oh, si Pastor Mars, Pastor Wancho, sino pa ba? Si Victor Flores, sino pa ba yung mga nakapasti na yan ng 40 days? Magagaling mo na yan. Ako po hindi kasi graduate lang po sa ibabaw ng Kalabaw, nag-master sa Lagari at Martillo, kaya magaling na karpintero hanggang ngayon. Yan po, si Brother Espiritu. Tutuloy ko may basa. Sa akin na ako ang kabababaan sa lahat ng lalong bababa sa mga banal, ay binigay ang biyayang ito upang ipangaral sa mga hintil ang mga di malirip na mga kayamanan ni Kristo. At maipakita sa lahat ng mga tao kung ano ang pagiging katiwala sa hiwaga na sa lahat ng panahon ay inilihim ng Diyos na lumalang ng lahat ng mga bagay. Upang ngayon sa pamamagitan ng Iglesia ay maipakilala sa mga pamunuan at sa mga kapangyarihan sa isang kalangitan ang kapuspusan ng karunungan ng Diyos. Ayon sa panukalang walang hanggan na ipinanukala kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Sa Kanya'y meron tayong lakas ng loob at pagpasok na may pag-asa sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Kanya. Okay. Babasahin ko lang po yung sa English, itong verse 12. Kasi meron po akong gustong linawin dito. English po ng verse 12. In whom we have boldness and access with the confidence by the faith of Him. So, dito, ang tinutukoy yung pananampalataya ni Jesus Christ. Sapagkat po ako po ang tatanungin sa aking mga naging pag-aaral. Si Jesus Christ, katulad po natin ng karaniwang tao. Ang pagiging extraordinary niya, He is prophesied. Ipinanukala na siya ng Diyos mula pa sa pasimula. Mula pa sa pasimula, sa Genesis pa lang, nandoon na hanggang kay Isaiah. Kay Isaiah, at ang batang ipanganganak, sabi ko, ay tatawagin prinsipe ng kapayapaan. Ano pa ba mga nakasulat doon? Tatawagin siyang walang hanggang ama. Diba? Makapangyarihan Diyos. So, si Jesus po yun. Tinawag, nilangisan, upang gawin kung ano man yung mga panukala na ipinanukala ng Diyos sa Kanya. Na ating mababasa dito sa verse 11. Itaas ng 14, bro. Ayan. According to the eternal purpose which He purposed in Christ Jesus our Lord. So ang Diyos na lumikha ng langit at lupa, ang Diyos na pasimulan ng lahat ng bagay, nagpanukala. At ang kanyang panukala, ipinanukala niya kay Jesus Christ. At ang panukala ay tinawag na eternal. Kaya sa Isaiah, ang bata ay tatawaging everlasting Father sa English. Pero dito, ang term na ginamit, eternal. Magkasing kahulugan yung everlasting at saka eternal. Okay. Isa yan sa gusto ko pong i-float out sana sa church. Kung mayroon pong makasasagot, scripture, scripture ang sagot, scripture. What is the eternal purpose in Christ Jesus? Kung maibibigay po ninyo yung isang talata na magpapatunay na iyan ay nangyari, pwede po mabigyan ng 500. Pwede po ako magbigay ng 500. Ibigay ninyo yung talata sa Biblia na nagpatunay, nagpatotoo, yung eternal purpose ay natupad.
Wala po. Kung wala, hindi balik. Kasi yung 500 ko, nakikitirin mo. Tapos bibigay ko na lang po mamaya para at least makita po ninyo. Makita po ninyo yung bottom line na nais ko po i-share sa tanghali nito. So, merong eternal purpose ang Diyos kay Jesus Christ. And it is through the faith of Him. Yung eternal purpose, magyayari lang sa kaniyang pananampalatayang gagawin. Kaya nga sa huling bahagi, no, siya nasa Gethsemane, Ama, kung pwede, lumagpas sa akin ito lumagpas kung pwede, wag mangyari Ganun pa man ang kalooban mo at wag sa akin ang mangyari Ang dahilan, alam niya kasulatan. Isang katunayan na si Jesus, katulad natin na nag-aral ng Biblia. Sa Lucas chapter 4, bibigay ko po yung proof. Lucas. May bahagi rito sa Lucas, sa chapter 2 ng Lucas, verse 52. Muna tunghayan natin. Lucas, verse 52. At lumalaki si Jesus sa karunungan at sa pangatawan at sa pagdidilog sa Diyos at sa mga tao. And Jesus increased in wisdom and stature. Ibig sabihin, nag-aaral siya. Bumabasa siya ng Biblia. Dahil sa tradisyon ng mga Hudyo na aking nabasa, ang tradisyon ng mga Hudyo, ang bata, sa edad na 3 taon, iwawalay sa nanay, aawatin. At sapagkat yung edad 3 taon, marunong na magsalita, tuturuan na kaagad ng isang talata sa banal na kasulatan. In beginning, God created heaven and earth. O, basahin mo nga, sabihin mo nga. Ganon tinuruan ng mga Hudyo kanilang mga anak. Kaya nga ang prinsipyo nila, remembrance. Alahanin mo lagi paano ka nagsimula, paano mo nakilala ang magulang, paano mo nalaman ang kasaysayan ng iyong lahi. Edad 3 taon pa lang. Sa Katoliko nung araw, pinagputan ko yung tinatawag na catechism sa Katoliko. Pag nagsimula kang mag-aral ng grade 1, mag-aaral ka rin ng turo at aral sa Katoliko. Yan po, inabutan kong pag-aaral sa bagay. Matanda na kasi ako. Maaari din yung inabutan yun. Pero may catechism na sa school kung panahon na yun. Ngayon ginagawa yun sa mga Catholic school. Saturation drive for the Word of God. Pero sa kanila, saturation drive through the doctrines of the Roman Catholic Church. Yan. Yun yung dahilan kung bakit hindi ko sila ibinigay sa nanay ko. May dalawa akong pamangkin na pagtapos ng teacher ng aking kapatid. Kapatid na talaga nagpapaaral sa kanila. Pero yung nanay ko nagmamanage. Dahil ang kapatid ko noon, entertainer sa Japan. Yung mga panahon na yun. Kaya hindi ko binigay. Total, gusto mo maging pastor, wala ka naman sweldo dyan, ganito, ganyan. Bigyan nila sa akin mga anak mo, lalo na sino kayo na matalino. Gusto rin niya maging abogado. Kaya ako mamaya, abogado, baka siya pa maging kaaway kung pagdating ng araw sa mga apa. Hindi mo kayo binigay. Tapos sabi ni Bob, Panginoon, nasa mga kamay mo ang buhay ng lahat ng tao. Nasa mga kamay mo. Nasa iyo ang buhay at kamatayan. Nasa iyo ang pagpapala at kahirapan. Nasa iyo rin ang katanyagan. Maging kapahamakan nasa Kanya. Kami nung ibibigay ang iyong anak. Baka wala pang 1 taon master na nila yung aral ng Katoliko ng purgatorio, confessio, kung ano-ano pa. Hindi mo binigay. Yun lang, masakit. Kasi marinig mo sa mismong anak mo lang hatulang ka kaagad tatay kasi pinababayaan tayo Meron ba tatay na gano'n? Meron ba tatay na gano'n? Pero pinasalamatan ko ang Panginoon. Sila makapagsasabi ko ano ang ginawa ng Panginoon sa kanilang buhay, lalo na si Ruth. Kabilang siya sa staff ng management ng World Trade Center sa Dubai. Kabilang siya sa nagpapatakbo ng mga programa.
Bossing siya ron, bossing. Pero kapares ko naman yan, grade 6. Grade 6. Kasi, madam, pati trabaho ng manager niya sa kanya ginagawa. Kaya yun ang problema niya, gusto niya umalis. Pinatunayan ng Panginoon sa akin, maging sa ating mga anak. Kung ano at sino yung Diyos na pinag-ibig ko. So, sa ating tema, no, yung katunayan na si Jesus Christ ay nagbasa. Sa chapter 4, simulan natin sa verse 16 para makita po natin yung pagbabasa. 16, 17, 18 hanggang sa 21. Isa-isahin natin. Lucas chapter 4 verse 16, 17. Isa-isahin natin. And he came to Nazareth where he had been brought up. And as his costume was, kaugalian niya yun, he went into the synagogue on the Sabbath day and he stood up for to read. Kaugalian nila, yung mga lalaki na panganay, pagdating ng edad 20 taon, mayroon silang responsibilidad at trabaho sa mga sinagoga bago yung pagsamba kinabukasan sa mga sinagoga. Mayroong panahon na isang buwan yun na sila ang laging magbabasa. Okay? Next verse. And there was delivered unto him the book of the prophet Isaiah, and when he had opened the book, he found the place where it was written. 18. The Spirit of the Lord is upon me, because he had anointed me to preach the gospel to the poor. He had sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and to recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised. 19. To preach the acceptable year of the Lord. Pero iyan po may kulang, hindi kumpleto. Babasahin ko po sa Isaiah chapter 61 para makita po ninyo yung pagkakaiba. Okay? Isaiah. To proclaim the acceptable year of the Lord, may kama, and the day of vengeance of our God, to comfort all that mourn. Hindi niya binanggit yung huling bahagi ng Isaiah chapter 2 na ang nakasulat, and the day of vengeance of our God, to comfort all that mourn. Kasi yung araw ng panghihiganti ng Diyos, wala pa. Darating pa lang sa Great Tribulation, sa wrath of God. Doon mangyayari. Pero yung kanyang panahon, acceptable year of the Lord. Kaya verse 20. And he closed the book, and he gave it again to the minister, and sat down. And the eyes of all them that were in the synagogue were fastened on him. 21. And he began to say unto them, This day is this a scripture fulfilled in your ears. Sa araw na ito, natupad yung salita sa aklat ni Propeta Isaiah sa kanilang pakinig. Sapagkat siya yung nakasulat sa Isaiah 9:6 na batang ipanganganak. Natatawaging prinsipe ng kapayapaan. Walang hanggang ama, makapangyarihan Diyos. Mamaya, ibigay ko po sa inyo mga talata na magpapatunay. Okay. So, si Jesus Christ, tulad natin, nagbabasa ng Biblia, nag-aaral, para malaman niya kung ano ba yung plano ng Diyos sa kanyang buhay. Gaya na aking sinasabi, ano ba talaga yung plano ng Diyos sa buhay ko? Bakit ako ito sa mag-ayuno ng 40 days? May dahilan yun. Bakit kayo tinawag? May dahilan yan. Bakit kayo naririto? May dahilan yan. Ang problema, baka hindi ninyo alam kung ano talaga yung dahilan ninyo. Kayo'y naririto para sumamba at mag-reboot sa Diyos. Baka hindi nyo alam yung dahilan. Yun po yung masasabi ko. Kaya nga kanina, sabi ko, tanungin nyo yung sarili nyo. Tinawag tayo. Napili tayo. Hindi lang ako, pati kayo, pinili. Kasama kayo niyan. Ang problema, para magtagumpay, mayroon pang kulang na isa. Pagtatapak. Kaya tanungin niyo yung sarili nyo, bakit kayo naririto at kailan kayo magtatapak?
kailan kayo magtatapat? Yan po. O kaya kayo ba'y nagtatapat? Baka kulang pa yung inyong pagtatapat. Kaya kailangan alamin ninyo. Kaya nga tayo nagbabasa ng Biblia, kaya nga tayo nakikinig, kaya ako nagsisikap magturo Para malaman natin lahat. Para lahat tayo sama-sama makarating doon. Sa walang hanggang kaharian ng Diyos. Sa walang hanggang buhay. Yan po mga kapatid. So, babalik po tayo dito. So, sa Ephesians na po ulit. Balik po tayo sa Ephesians kasi hindi pa tayo tapos dito. Okay. Babalik na po itong talatang sa verse 9 and 10 ng Ephesians chapter 3. At maipakita sa lahat ng mga tao kung ano ang pariling katiwala sa hiwaga na sa lahat ng panahon ay inilihim ng Diyos na lumalang ng lahat ng mga bagay. Maipakita sa lahat ng mga tao kung ano ang pariling katiwala sa hiwaga. Alam ba ninyo na masasabi ko, si Sister Sine, iba yung naging tawag ng Panginoon sa kanya, iba. Bagamat ang aral ng mga apostol, hindi po nakarating sa Pilipinas dahil sa kanya. Sayang lang at nawala yung memory card ko Yung research ng isang nag-aaral para mag-major sa Biblia, sa kanyang Master of Theology. Nakalagay doon kung paano nagsimula nakarating sa Pilipinas ang Apostles' Doctrine. Kung sino ang ginamit. At ang nabanggit doon, si Diamond Noble. Yung kwento ni Diamond Noble, alam ko. Kasi narinig ko, 1975, mula nang marinig ko yun, parang pa akong ibinango sa akin, puta, hindi na nais. Yan ay isang US Air Force Major. Major ba si Sister Claude? Rango? Parang pinatanda ko Major. Major ang kanyang rango. US Air Force. Piloto siya. Veteran siya ng Second World War. Siya po ay taga-Umingan, lahi ng mga noble. After ng giyera, nakarating siya sa Guam o Hawaii. Hindi ko matandaan kung ano sa dalawang bansa kung sa Guam o Hawaii. Pero parehong state ng Amerika yan. Doon siya na-destino. At doon niya na-meet yung mga UPC. UPC. Mga UPC, na-convert siya sa Apostolic Doctrine. Pero siya ay Roman Catholic believer sa simula. Yan yung natatandaan ko sa aking memorya. Wala pang mali. Kasi mag-76 na ako. Siyempre, ang memorya ng militar na may access na. No? Kaya sa pag-aaral niya ng Biblia, habang siya tinuturuan sa aral ng UPC, meron siya sariling barracks, siyempre, dahil officer Major. So meron sa sariling barracks. Isang gabi sa kanyang pagbabasa ng Biblia, na siya nagbabasa, go back to your country. I will make you a blessing. Nagulat siya ngayon. Sino salita? Lumabas siya, binukset ito. Walang tao. Balik ulit sa loob, walang tao. Sino yun? Kinuwento niya ngayon sa mga pastor ng UPC. Naku, delikado yan. Baka yung masamang espiritu, yung demonyo dadayain ka. Natakot siya ngayon. Maririnig mo pala nagsalita yung demonyo. Natakot siya ngayon. Ikalimutan niya. Pero sinabi niya na, sabi ng Philip, umuwi ka sa Pilipinas, gagawin kitang sisidlan. Yeah. After ng ilang weeks, naulit na naman. Go back to your country and bring the good news. Nakulat na naman siya. Inulit niya ulit sinabi sa mga pastor. Nako, wala akong kasi na masamang espiritu yan. Gano'n na naman, nag-iisip siya ngayon. Ano na masamang espiritu? Bakit ang sabi? Dalhin ko daw yung mabuting balita. Ngayon, sa pangalawang pagkakataon, ang sabi niya, ganito na lang. Siguro, magre-request ako na magpadala doon ng mga worker, ng mga missionary, para dalhin doon yung gospel.
susuporta ako. O sige, susulat kami sa management. Yun ang sagot ng mga pastor. Ang problema, lumipas ang buwan, walang sagot. Walang sagot. Hanggang sa kinakausap niya mga pastor, hintayin mo lang yung sagot. Nakaulit ang pangatlong pagkakataon. Go back to your family. Bring them to Jesus. Bring to them salvation. So, nang mangyari yung pangatlo, nagdesisyon siya, umuwi ng Pilipinas. Yun. At doon naman niya natagpuan si Pastor Pedro Xiao na senior grade lieutenant ng rango, kapitan ng US Air Force. Natatanda ko yung mga rango, pati yun eh. Senior grade naman siya, kapitan. US Air Force, nakakulong naman. Ang dahilan, overspeeding, nakadisgrasya yata sa pagmamaneho kasi piloto, nasanay na tinatatakbo aeroplano ng mabibilis. Naka-aksidente, nakulong. Napalitan ni Pastor Pedro Xiao, pinuntahan, siyempre, Cobra, kasama si US Air Force, pinuntahan niya, doon na converte niya. Doon yung pasimula, para hindi na humabak, hindi mo tumula ng konti. So, sa paniniwala ko, no, napakataas ang plano ng Diyos sa iglesia ito. At ang katunayan ng napakataas, sino ang gagawa ng mag-aayuno ng 4 na beses na 40 days dahil sa utos ng Panginoon? At yung panglima mag-ayuno ng 50 araw para sundin pa rin yung plano ng Panginoon na siya alam na niya, ikamamatay niya. Maraming pumipigil, ikamamatay niya. Pero sinabi niya, at ang ito pa nga, sinasabi niya, patay mo talala. Pagkatapos ko ng fasting, pupunta ako sa Amerika. At pagdating ko sa Amerika, saganang pagpapala ang darating dito sa Pilipinas, sa church. Eh, walang pagpunta sa Amerika, kamatayan niya yung sinasabi niya. Yan. At ginawa niya yung sinabi ng Espiritu. Nag-ayuno siya ng 50 days. Natapos siya November 15, 1983. Namatay siya November 18. Inilibig siya, hindi ako magkakamali, December 18 kasi 30 days na ibinululi. Kinabukasan, linggo, meron ng drama. At ang pinakamalaking drama na hindi makakalimutan, yung lumabas na usok sa tindahan. Di ba lang pala tatandaan pa yung Sister Leon? Ang bibigay Sabado, kinabukasan dito, pa nagse-service, marami yung nagpupuspos, gumugulong sa lupa, magkahalo yung luha at saka sipong. Yung mga tagalabas, nakahilera sa bakod, sa kalsada, pinanonood, ang mauling na. Mauling na raw, mga tao dito, nasiraan na ng ulo. Walang may sumigaw. Oh, yung tindahan, nasusunog yung tindahan. Yung tindahan, dinolahin niya. Kasi sa pagitan nyo ng nasida, tindahan ito, nasida building ito, tapos gumawa kami ng tolda ron para luwang yung pagsiservisan. Nasusunog daw. Ako normal, lumabas ako. Tinignan ko, meron mga usok. Yung usok, nasa ibabaw ng nasida building, na 40 feet ang haba ng building na yun. Yung usok, may ibabaw doon. Tumapat ngayon doon sa tolda na kinaloroonan namin. Dahil may tolda ron. Yung usok, umaaling bukay na ganyan, umiikot. Malapad ang ikot, ito siguro, tsaka yan ang ikot eh. Umiikot. Tupad, tumataas. Nag-40 parang haligi. Ang lapad ay halos 1 diba. Umiikot na gano'n yung usok. Umiikot. Unti-unti tumaas yung usok na yun. 14 haligi pa rin, tumataas yung usok na yun. Yung mga nagpupuspos naman, patuloy yung lundagan, iyakan, gumugulong. Pero mga nakatayo doon, si ate, nakasakay si ate, kumakaway si ate. Yun ang sabi. Dahil nung araw, ang tawag ni Sister Sinan, ate. Ngayon ako naman, normal, wala akong nakitang ate na nakasakay doon. Ang nakita ko lang doon, yung usok na nag-14 L o J, basta ganyan ang korte. Pwedeng gano'n. Kasi depende sa paningin mo. Kung nasa kabila ka, hindi gano'n. O sa kabila ka naman, hindi gano'n. Yun lang ang nakita ko. Nung usok na yun, nag-14 L. 14 L. Nag-14 L. Hanggang sa
Kung mataas na, mabilis na nawala. Ang tanong ko ngayon, ano yung usok mo? Saan mo galing? Ano ang kahukuran? Pagkaraan ng ilang panahon, ay balik sa alaala ko yung nakasulat sa aklat ng mga gawa. Acts chapter 1. Sinasamahan ko po ng mga testimony para at least makita ninyo yung story and history of the Word of God and the church. Okay. Sa Acts chapter 1, at pagkasabi niya ng mga bagay na ito, nang siya'y tinitingnan nila, ay dinala siya sa itaas. At siya tinanggap ng isang kalapaap at ikinubli sa kanilang mga paningin. Sa verse 10, at samantalang tinititigan nila ang langit habang siya'y lumalayo, narito may dalawang lalaki na nakatayo sa tabi nila na may puting damit. 11. Na nagsabi naman, kayong mga lalaking taga-Galilea, bakit kayo nakakatayong tumitingin sa langit? Itong si Jesus na tinanggap sa langit mula sa inyo ay paparitong gaya rin ng inyong nakitang pagparoon niya sa langit. Ito ang nagbubulaya ko po ito na. With Jesus Christ, scripturally, on the record and historically, and according to the story, siya ay umangat, di ba? Nakita sa mismo yung kanyang personal na katawan na umaangat. Kaya lang yung katawan ng niya yon, wala nang laman ng tubo yun eh. Wala na eh. Physically form. Completely physical body in form. Pero spirit being na. Habang siya umaangat, may sumalubong na alapaap. Nung salubungin siya ng alapaap, bigla nang wala. At ang sabi, itong si Jesus na nakita ninyong umakyat sa langit ay paririto pa rin gaya ng inyong nakitang pag-akyat niya sa langit. Kaya kung minsan ako nag-iisip, ano kaya? Bakit kita kaya pati yung kanyang physical body form? O yun na lang alapaap? Kaya sa Old Testament, kapag ang Diyos ay bumaba upang makipag-usap sa mga Israelita, lalo na kay Moises, sa loob ng tabernakulo, yung ulap ng Panginoon bumababa. Pagbaba ng ulap, si Moises nasa loob ng tabernakulo, makikipag-usap na sa Diyos. So yung ulap, isang katunayan at sagisag ng kaluwalhatian at kapangyarihan ng Diyos na nakikipag-usap, nakikipag-ugnay kay Moises. Hindi kaya sa atin? Pero hindi mo nangyayari. Kaya paniniwala, yung bundok ng Cedar, yung bundok doon, diyan bababa ang Panginoon. Yan sabi ni Pastor Efren eh. Yan sabi nga, diyan bababa. Ako naman, ay, praise the Lord, praise the Lord. Kasi, andito na ako eh. Makikita ko na. Kaya nga kung piyesa ko, nakit sa bundok na yun eh. Narating ko yung pinakatuktok ng bundok na yun. Bagamat medyo mahina-hina pa ako nun. Mahina yung mga tulog ko. Kasi may panahon talaga na kakaiba yung bundok na yan. Meron niyang ulap na nasa bandang gitna. Ito yung tuktok at saka yung ibaba. Pero yung gitna, para bang merong band ng ulap na maputi-maputi. Iba. Kumisa naman, yung ulap nasa tuktok. Hindi nakasayad sa ibabaw. Pero nakikita mo ron. Kumisa naman, may bahagi yung tuktok na tatakpan. Parang nakapatong doon. Kaya 2013, yung unang punta namin dyan, kasama ako sa unang nagpunta rin. Kasama ako. Para magkaroon ng ocular inspection ko sa loting bibilin. Iba yung naging pakiramdam ko. Gusto makita ko yung bundok. Medyo mulagat yung mata ko. Tapos nakita ko yung dalawang sampalot doon, yung pinaglulutuan doon, yung dalawang sampalot na kambal. Nakita ko, may kayamanan dito. Alam nyo naman si Pastor Espiritu, parang meron ako na alam ko, hindi kayamanan o wala. Alam ko. Kaya naniniwala ako.
Maraming mga bagay ang itinuro ni Pastor Efren sa iglesia itong totoo. 100% naniniwala akong totoo. But as I said, no man is absolute. No man is perfect. So, dahil ganon, ako iniingatan ko yung sarili ko. Iniingatan ko. At pinasasalamatan ko ang Panginoon kasi 41 days na ngayon, mula nang mamatay si Sister Sinem. Ika 41 itong darating na November. Sa aking analysis, ang bansang Israel, pinabayaan ng Diyos. Tinalikuran ng Diyos. So, may panahon na ang bansang Israel, walang Diyos. Pero sa aklat ng mga hari, meron sinabi doon si Naaman yung general ng Syria, Akitomen. Naparoon siya para magpagaling. Ang dahilan, yung Hudiyang dalagita na naging alila nila, naging alipin. O manunawa ang Panginoon ko'y pumunta sa Israel kasi merong propeta doon na maaari kayong mapagaling. Inaniwala yung general. Nagpunta siya. Ang problema, hindi lumabas si Eliseo. At ang sabi ni Eliseo, pumalo ka sa ilog ng Jordan, maligo ka ng makapito sa isang araw. Nagalit siya. Mas maganda ang ilog ng Abana at saka ng Parpar sa Syria. Mas malinaw at tubig. Kitang-kita mo yung mga bato sa ilalim. Eh ang ilog ng Jordan, magurak. Putik. Putik. Magurak. Lumusong ka, baka ko hanggang tuhod mo lang. Lulubog ng paa mo sa kapal sa dali ng burak. At pag lumusong ka naman, aalin mo kayo na yung putik na yun. Iitim. Tapos doon siya maliligo. Nagalit siya. Akala ko pa naman, sabi ni Haring Naaman, hindi ko lang matandaan kung siyang verse mga hari. Nagalit si Naaman. Akala ko pa naman, lalabas siya, tatawag sa kanyang Diyos, kukumpas-kumpas sa aking ganyan, tapos siya sasabihin, gumaling ka. Hindi yun ang ginawa. Basta sinabi ni Eliseo, pumunta ka. Nagalit si Naaman, aalis. Eh, isang puluto ng hukul kasama niya, general mga isang batalyon ng dala-dala niya. Siyempre, pupunta siya ng ibang bansa. At general siya ng Syria. Merong isang tao na si Naaman, medyo matalino Panginoon ko, kung hingin ba ika ng propeta yung kalahati ng kayamanan mo para kumagsa, hindi mo ba ibibigay? Eh ano nga yung maligo ka lang ng 7 beses, walang mawawala sa iyo. Pero maaaring gumaling ka. Nag-isip si Naaman. O nga, gumamit siya ng konti sentido mo. O nga, hindi siya humihingi ng kayamanan, hindi siya humihingi ng anuman. Pinaliligo lang ako. Ginawa niya, naligo ng 7 beses. Nagulat ka. Pag-ahon ni Kapito, uy! Pumuputi yung kanyang barak. Uminis. Totoo kang medyo sa bansang Israel. Bumalik siya ngayon. At manunawa, sabi, patawagin ako ng iyong Diyos kung ako'y luluhod sa ibang Diyos. Kung ako'y isinama ng hari ng Syria para siya ay sumamba sa kanyang Diyos na si Rimmon. Humingi siya ng kung ilang sako, hindi ko matanda, kung ilang sako ng lupa. Isinakay sa asno. At pag siya may mananalangin, doon siya luluhod para magpasalamat sa Diyos ng Israel. Ngayon ay tunay na walang Diyos sa buong lupa, kundi sa Israel lang. Doon lang. Ayaw tayo sinisigaw natin, ang Diyos ng Sidar! Ano ang patunayan ng Diyos ng Sidar na yan? Nangyari na ba, Sister Glo? Yung nangyari sa panahon ni Sister Sinem? Buhay ang Diyos sa Gospel of Christ. Walang sakit na hindi gagaling. Hindi katunayan yun. Buhay ang Diyos. Ang katunayan, yung leader, bago na irehistro yung Gospel of Christ na yan sa STC, nagpasing ng 40 days. Yun ang una. Sino sa mga relihiyon ang mayroong ganyang tema? Meron ba? Meron ba kayo alam? Wala? Dito lang yan sa Gospel. Dito lang yan. Eh, nagpasimula kami sa pananampalataya. Ginawa namin yun. Subukan natin. Subukan natin. Pero tinatawanan ako ng biyanang ko. Kasi noon, 10, 20, 30, fasting.
Kaya ako sa bukid. Gagawin mo yan, kaya ako kakain. Kaya lang, bigay ko pa kung sabaw. Tinitikman ko yung pakbit. Kami ayaw kumain, pero tinitikman yung pakbit. Nagtatawanan ako. Pero nagpapastin ako. Kaya naman, pagkakape. Yung kasi nag-ugali namin ni Brother Francis Tolentino nung araw, Christian Tour. Magkasama kami sa trabaho kasi doon ako na-converte, doon ako pupunta. Sa hapon, kakain kami, hindi na namin yung oras. Kinabukasan linggo. Sa umaga, iinom kami ng kape. Pero hindi kami mag-aanusal, iinom lang kape. Hindi rin manananghali, may pagkain sa Marcela nung panahon na yun eh. May pagkain ito, pitanghalian lahat, sama-samang kakain. Noon, ang prinsipyo kasi, we are a family of God. So kakain tayo magkakasama bilang pamilya ng Diyos. Yan. Yan ang prinsipyo sa panahon ng Sister Selena nung araw. We are a family of God. Dati ng hapon, nagmamadali kami uwi. Tama-tama, darating kami sa bahay. Eh sa Marcela kasi ang service, pinakamaagi alas 2. Anong oras na ba? Alas 2:30. Pinakamaaga alas 2. Naranasan pa namin umuwi kami alas 5. Tuwan-tuwa naman kami ni Brother Francis kasi tama-tama, lumipas ang oras, hindi namin naramdaman ng gutom. Pagdating sa bahay, break na lang ang fasting. Yun lang, may kapi kami ng umaga. Yun yung mga nakakatuwa namin karanasan. Bilang mga baby sa pananampalataya, mga baby kami, mga baby. Kaya nung marinig namin yung turo na ang fasting, walang kape, walang gatas, walang juice. Tawa na kami dalawa. Yan yung mga kwento ko sa buhay. Ngayon, ang lesson ito po ay kakaiba. Kakaiba ito. At alam ko, babalik. Babalik yung pasimula ng tawag ng Diyos sa iglesia ko. Babalik yun. Kapag may mensahe doon, darating ang araw, ang gagamitin sa healing ministry, mga bata lang. Mga bata. Sila magpapatong ng kamay sa mga may sakit, gagawin. Gagawin. Sa pagkat ng araw, si Elpidio Davis na-diagnose cancer of the brain. 50-50 kung o-operahan. Narinig ang gospel, nanampalataya, nag-fasting ng 10 days, nang ipa-check up ni Pastor Mar Davis na hindi pa mananampalataya, nagulat siya. Malinis sa utak. Matino ang pag-iisip. Walang cancer. Si Sister Mary Mendoza, cancer of the breast. Hindi magkapareho ang size ng kanyang dibdib. At ang kuwan din ng doktor, cancerous. Kung o-operahan, 50-50 rin ang chance. Narinig ni Victor Flores yung teaching na converter si Victor Flores na nakatapos ng 2 beses na 40 days. Isinama yung kapatid na converter. Nag-ayuno rin ng 10 days. Yung cancer gumaling. At ang sabi, kung ikaw ay magkakanak, magpapasulit pa, pati yung anak mo, mamanahin yan, baka hindi rin nahahaba ang buhay. Hindi pa yun, pati ikaw, hindi nahahaba ang buhay mo. Yan ang parang doktor. Klase tinatakot pa. Kung ako sa iyo, baka sakali, may chance ang pagbaba ang buhay mo pag nagpa-opera ka. Siyempre, may kita doktor pag nag-opera. Pero dinaan sa pananampalataya sa ilalim ng Gospel of Christ, Philippines. Bukas. Kaya nga kung minsan, sinusubukan ko yung mga nagpapadialysis, simple lang yan. Pero mo sa dialysis, yung dugo mo, sisip-sipin. Kada sa aparato, tapos ibabalik, lilinisin doon yun. Mag-fasting ka lang ng 10 days, baka yung buong bituka mo, malinis eh. At may payo pa ako. Subukin nyo. Pagkatapos ng fasting, ang una niyong inumin, nilagang baging ng ampalaya. Tipo yan, tipo. At ang unang-una niyong kakainin, dahon ng ampalaya, kaulam ng linugaw. Karanasan namin ni Sister Gloria. Masantana, doon ko natuklasan, ganun pala kagaling yung ampalaya. Tip lang po yan, balik tayo sa isip. Sa isip. So, Ephesians chapter 3 po. Kung papansinin po natin,
Dito ang sinabi sa verse 9, ipakikita sa lahat ng mga tao kung ano ang pagiging katiwala sa hiwaga. Sa hiwaga ng kapangyarihan ng Diyos. Sa hiwaga ng mga salita ng Diyos. Sa hiwaga ng kaharian ng Diyos. Sa hiwaga ng buhay na walang hanggan na ipinanukala ng Diyos. Okay. So, sa ngayon, hindi natin kayang ipakita yun. Hindi natin kaya. But 2 weeks. The reason, maraming pagkukulang ang iglesia. At lalo pa sa panahon na ito, hindi ba dapat ko sabihin, iyaw ko muna sa ganun. Iyaw ko muna sa ganun. Malaki. God hate division. Kinamumuhian niya yung paghihiwa-hiwalay. Ayaw ng Diyos yan. Ayaw ng Diyos yan. Sa malaking problema. Ngayon, dadali ko na rin sa subject na gusto ko talagang ilabas. Upang ngayon sa pamamagitan ng Iglesia ay may pakilala sa mga panguluan at sa mga kapangyarihan na sa sangkalangitan ang kapuspusan ng karunungan ng Diyos o karunungan ng Diyos. Sa verse 11, ayon sa panukalang walang hanggan. Okay. Sa English nga po, para mas maganda. According to the eternal purpose which He purposed in Christ Jesus. Karina, nagtanong po ako at nagsabi, kung may makapagbibigay ng scriptural answer, ibigyan ko ng 500. Kung nangyari ba, at ano yung nangyari sa eternal purpose in Christ Jesus our Lord. Ang sagot po ay Hebrew. Hebrew chapter 5 ba yun? Yeah. Hebrew chapter 5. Sa likat, ulisan po natin basahin. Verse 7 and 9 hanggang 9. Tuloy-tuloy po yan, basahin natin. Who in the days of his flesh, as human being, when he had offered up prayers and supplication with strong crying and tears, unto him that was able to save him from death. Yan ang Diyos. At yan yung eksena nung siya ay nandoon sa Gethsemane. Yung huling gabi. Ama, kung pwede lumagpas sa akin ang sarong ito. Yun. Yun yung panalangin na tinutukoy gan. Yun. Kung pwede lumagpas, wag mangyari. To him that was able to save him from death. Yan ang Ama, ang Diyos. And was heard in that he feared. 8. Though he were a son, yet learned he obedience by the things which he had suffered. Sapagkat siya anak, kailangan niyang sumunod at gawin kung ano ang gusto ng Ama. 9. And being made perfect. Ito po, naabot niya. Kaya na sinasabi ko, naabot ko na. Jubilee ko na eh. Naabot ko na. 49 years na ako sa gospel. 10 years na rin na nakalipas. Mula na aking magkalino ng 40 days fasting. The final test in my life within 10 years. The final test. He became the author of eternal salvation unto all them that obey Him. Eternal salvation for the whole human race. To those that believe Him. To those that obey Him. So lahat ng tao, mayroong walang hanggang kaligtasan na tinanggap sa ating Panginoon Kristo. It is the eternal purpose which He purposed in Christ Jesus. Iyan po. Hindi doon sa ibang tema o aspeto na naririnig ko at alam niyo, hindi doon. Hindi doon. It is the sole meaning
of the eternal salvation. Okay. Yung salitang eternal, excuse me. Yung salitang author, originator, the only one who made, the only one who do it, ang tawag sa mga yan, Father. Biblical proof. Biblia po gagamitin kong testigo sa aking sinasabi. Genesis. There. Genesis chapter 4. Verse 20 na lang at saka 21. Sa English din po, para mas maganda. Another bed, Jabal. Or Jabal. He was the father of such as dwell in tents, and of such as have father. Itong Jabal na ito, siya ang originator at kauna-unahan gumawa ng tolda. Kaya tinawag siya na ama ng lahat ng tumitira sa tolda. He is the originator. Pero lahat ng tumira sa tolda, hindi naman niya talaga literal na anak. Gumaya lang. Paris natin, mamaya babasahin ko rin po. Yung pangalawang verse, and his brother's name was Jubal. He was the father of all such as handle the harp and organ. Lahat doon ng mga inventor ng mga musical instrument. Siya raw yung ama o hanggang ngayon. Ama pa rin ba siya ng mga umimbento ng organ na yan, ng mga trumpeta, ng mga... He is the originator. Yun ay ibig sabihin yan. The author. Okay. Sa Romans naman, pangatlong testigo, na ibibigay ko para sa akin sinasabi. Romans yata yun, Romans chapter ayun, verse 16, chapter 4 ng Romans. Romans chapter 4, 16. Therefore it is of faith that it might be by grace. To the end the promise might be sure to all the seed, not to that only which is of the law, but to that also which is of the faith of Abraham, who is the father of us all. Ama raw natin lahat si Abraham. O, totoo ba yun, Pastor? Ama natin siya lahat sa pananampalataya. So, through faith, Abraham is our father. Sapagkat siya yung unang nagpakilala at nagpakita ng isang mataas na uri ng pananampalataya sa Diyos. Isa pa, kung isipin natin hindi hiningi ng Diyos kay Abraham yung kanyang buhay. Tulad ng ginawa niya kay Sister Sineng. Hiningi na mag-ayuno. O kaya tulad ng ginawa kay Jesus Christ, hiningi yung kanyang buhay. Bigay niya sa kamatayan sa krus. Si Sister Sineng naman, hiningi niya na mag-ayuno ng 50 days hanggang siya mamatay. Ginawa din niya. Pero si Abraham, hindi ka doon ng pagsubok na ginawa. Ang hiningi sa kanya ng Diyos, yung kanyang nag-iisang anak. Mabigat yun na isipin mo, nangako ang Diyos sa kanya, bibigyan siya ng tagapagmana at ang kanyang bini ay magiging sindami ng bituin sa langit. Dumating yung pangako, dumating yung anak, tapos bandang huli hihingin. Anong klase ng Diyos yan? Di ba ganun ang sasabihin mo? Pagmihira, nangako bibigyan ako ng anak, tapos ngayon hihingin, ihain ko rin, patayin ko doon sa ibabaw ng gambana. Anong Diyos yan? Yan. Doon siya tinawag na isang halimbawa. Siya na nasa pananampalataya. Pananampalataya siya, magkakaroon na anak, dumating yung anak. Yun ang kanyang pananampalataya. Laban sa pananampalataya ay sumampalataya ulit. O ano yung pangalawa niyang pananampalataya? Maging sa gitna ng patay,
kayang buhayin ng Diyos ang kanyang anak. Yun yung example ng ibinigay at ginawa ni Abraham na itinuturo ni Apostol Pablo sa atin. Kaya ako po, sa buhay ko sa pananampalataya, palibasa, daw ako'y makaligtas, 1974, October 22, hindi ko makakalimutan, alas 12 ng tanghali, kasi bagyo. Sa bukid kami, ang layo sa bayan, mga 100 na kilometro, bumabagyo. Umaga, tumiyak na kami umuwi. Naghiwalay kami ng kaibigan ko. Dinaanan ko yung sinasaka kong bukid na 2 hektarya. Inayos ko yung mga daanan ng tubig para mag-ipon ng tubig. Saka ako umuwi. Nang makita ko yung ilog, ayaw ko patutukoy. Pero lumalaki na. Flash flood ang nangyari. Ang tubig ngayon ay ganyan. Pag-angat ng mukha mo, pagbaba ko yung mata mo, ganun ang tubig. Flash flood. Pagkarating ako sa gitna, siyempre mula umaga hanggang tanghali, basa ako ng ulan ng bagyo, pinulikat ako. Ito wala nang lakas. Ito na lang ang gumagalaw ko. Yung aking tuhod, wala nang lakas. Ito na lang ang gumagalaw. Kaya paglubog ko sa tubig, Diyos ko, ginalubas yun po. Alam ko ako'y makasalanan. Lubog na naman ako. Alang-alang sa 2 kong anak, 2 pa lang anak namin noon, si Catherine at saka si Rowena. Gusto ko magbuhay. Nakarating ako sa kabila. Hanggang dito ang tubig. Eh yung lakas ng agos, dahil flash flood, nahulog ako uli sa kantilado. Yun na. Gapang na ako sa ilalim. Gapang. Nakarig na ako ng mga umaawit. Kaganda ng mga tinig na umaawit, mga babae. Hindi ka na. Mama ka na sa amin. Dito walang hirap, walang hindi, gusto ko mabuhay. Kasi alam ko ng kamatayan tumatawag. Awa ng Diyos nakaligtas ako. Pero hindi walang paraan. Nakaluhod ako, yung tubig hanggang dito, pantay ilong at tahinga ko. Hindi na ako makapala. Buti, kinilos ng Diyos, yung isang nagpapasto ng kalabaw. 2 sila. Yung kasama niya, uncle pa ni Sister Viole. Uwi na tayo. Baka tayo makulong ng tubig. Pag sila'y nakulong ng tubig, baha din yung kanilang dadaanan doon sa may pagbaba ng bayan. Yung isa na iwan, hindi. Tatanungin pa kung ano mangyayari doon sa nalulunod. Yun. Nung makita niya, lumitaw ako uli at hindi na gumagalaw. Tinakpo ako. Pinango ako inuwi. So, kung may mahimaspasan, sino yung Diyos na nagligtas sa akin? Sino siya? Yung Diyos na hinahanap ko sa aking mga magulang. Yung Diyos ay tinatanong ko sa aking lolo. Yung Diyos na gusto kong makilala at makita. Kaya noong bata, pagka itinuro, yan anak ang larawan ng Diyos, tuturo yung bahay. Lapitan ko yun, pihitin ko yung ulo, pihitin ko yung kamay na gano'n, pihitin ko yung baywang, saka ko yung itutumba, sasakyan ko yun, saka habang ginagano ko yung kamay. Nanay, kahoy ba yun? Yung lapit na yun sa akin, sampalin ako. Lalo na pagka yung lolo ko nakakita sa akin, hampasin ako. Nagtatanong lang yan ako noong bata. Hanggang ngayon, marami pa rin akong tanong sa Panginoon. Mga tanong, isa-isa nagkakaroon ng sagot. So, nakita na natin, the eternal purpose in Christ Jesus is the eternal salvation of mankind. Kanina, ginamit ko kay Pastor Efraim. Yung tema sa Genesis, dadalhin ko kayo dito. Ito, napakagandang issue nito eh. Sa Genesis, chapter 2 yata yun eh, chapter 2. Chapter 2 eh. Okay. Chapter 2, verse 10 and 3 and verse 10. Verse 15 to 16. And the Lord God took the man and put him into the garden of Eden to dress it and to keep it. 16. And the Lord God commanded the man, saying, of every tree of the garden thou mayest freely eat. 18. Okay, okay. Isipin mo sandali. Ito yung
salitang huwag kakain. Palibasa, hindi ko talaga dinigyo ito eh. Ayun, 70. 70 po pala, 70. Yan. But of the tree of the knowledge of good and evil, thou shalt not eat of it. For in the day that thou eatest thereof, thou shalt surely die. Sa chapter 3, kumain po sila. Yan, kumain. Para hindi na po humaba yung magiging ano natin, kumain siya. At nadilat ang mata ng babae. Nadilat. Binigyan din niya si Adan. Kumain silang dalawa. At kapwa nadilat ang kanilang mga mata. Ang problema ngayon, nang dumating na po ang Panginoon sa halanganan. Okay? Verse 7 po ng chapter 3. Hanggang 11 na natin. And the eyes of them both were open, and they knew that they were naked. And they sewed fig leaves together and made themselves aprons. Verse 8. And they heard the voice of the Lord God walking in the garden in the cool of the day. And Adam and his wife hid themselves from the presence of the Lord God amongst the trees of the garden. Verse 9. And the Lord God called unto Adam and said unto him, Where art thou then? And he said, I heard thy voice in the garden, and I was afraid, because I was naked, and I hid myself. 11. And he said, Who told thee that thou wast naked? Hast thou eaten of the tree whereof I commanded thee that thou shouldest not eat? Ayun. Huwag na po natin basahin para bumilis tayo. Kasi magkakalaog na eh. Problema ko po yung oras. Baka kayo mga nagtutulog na. Kaya ako po, pagka ganito aspekto, kahit hanggang mamayang hapon po ako nakatayang magsalita dito, kaya okay lang po sa akin at tuwan-tuwa po ang kaluluwa ko sa ganun. Tuwan-tuwa. Kasi nabubusog po ako sa hangin na pumapasok. Yan po ang tema. Ang problema ko po ay kayo. Kung hanggang saan pa yung inyong interest sa inyong pakikinig at pag-aaral at pag-unawa sa mga bagay na aking sinasabi. So sa eksena ko, ganito po naging pag-aaral ko. No? Sumikat ang araw, umaga, kumakain sila ngayon. Kumakain din si Eva, kasi sa eksena, si Eva lang na nandoon, di ba si Eva lang eh, si Eva. Dumating ngayon si Ahas. Ito ba sinabi ng Diyos, magkakain sa punuhan ng karunungan? Oo. Pero pagkasalita ni Ahas, kasi iba eh, totoo bang hindi kayo pwedeng kumain sa alinman? Lahat ng kahoy ang sinabi. Si Ahas. Lahat. Kaya yung babae sumagot, hindi. Sa lahat ng kahoy, makakakain kami malaya. Pero doon sa kahoy, ng pagkakilala mas matamutin, huwag daw kaming kakain. Ni hihipuin man. Yan ang tema. Dinagdagan ni babae na ni huwag hihipuin. Nagkaroon ngayon ng butas. Si Ahas, hindi, ang totoo. Ang ganda nga nito, at sasarap hawakan eh. Pinahawakan sa kanya, pinahawakan mo. Amuin mo, ang panganong mansanas na yan. Sabi nila, mansanas daw. Ako siya, ang ganda-ganda ng kulay, ang tingkap-tingkap, ang inis-inis. O langhapin mo kung gaano kabango. Lalong masarap kung kakagatin mo. Kung sinagat nila ito at kinahanin. Nagilat ngayon yung kanyang mata. Dumating ngayon sa eksena si Adan. Umaga pa, umaga. Dumating si Adan sa eksena. Uy, anong ginagawa mo? Ang sarap ito, kinain ko eh. Dapat sana, ang kwento, bakit mo kinain yan? Sabi ng Panginoon, mamamatay tayo. Hindi eh. Hindi, nadilat na yung mata ko eh. Tsaka, masarap. Ito naman si lalaki, si Adan. Ang problema sa kayo. Papaano yan? Kung, inabitan niya ng salitang kung mamamatay siya, paano na ako? Ano ba yung awit na?
kung mawawala ka. Yung awit ni, may awit na gano'n eh. Paano na ako kung mawawala ka? Kaya kumain din si Adan. Hindi chance na baka hindi totoo sila ay mamatay. So, tumanghali. Kumakain sila ngayon po. Sarap na sarap sila. Napapalubog na ang araw. Sa kwento, dumating na ang Panginoon. Kaya yung kasaysayan, maghapon lang yon. Yung eksena, maghapon lang. Kaya bago lumubog yung araw, dumating ang Panginoon, tinawag sila. Ang tanong, nakakain ka ba? Alam po rin nyo, nakakalungkot ang istorya eh. Kasi sa halip na umamin, si Adan, ang nagsagot niya, yung babaeng binigay mo sa akin eh. Ang kasalanan pa ng Diyos na nagbigay sa kanya ng babae. At yung babae ngayon nagbigay sa kanya ng pagkain. Siya ang nagbigay, kumain ako. Pero maaari ang katwiran pa niya, eh mamamatay siya. Eh, kumain na rin ako para pareho na kami mamatay. Di ba? Para pareho na kami mamatay. Eh problema, ang plano nga ng Diyos, magkakaroon ng tao. Hindi mga hayop lang ang kailangan tumira sa mundong ito, naglilikha ng Diyos. Kailangan mayroong tao na ayon sa kanyang wangis. So, yung pagkakalika, yung salita sa Genesis na nilikha ng Diyos ang tao ayon sa kanyang wangis, hindi nagmanifest kay Adan. Kasi hindi pa niya naaabot yung wangis ng Diyos. O sino ang nag-iisang wangis ng Diyos? Si Jesus Christ, doon pa lang nag-culminate. Mahaba po kasi pag-aaral. Kailangan na isang buong libro ang kwento para maintindihan po ninyo eh. Pero kung mataas ang inyong pangunawa at gusto ninyong maabot sa hiwaga ng banal na kasulatan, madali po ninyong makukuha. Madali. Sa bagay, ako hindi madali. 49 years of struggle. 49 years ng struggle, ng pananampalataya, ng pag-aaral, ng pagtitiis, ng mga pagsubok, ng mga problema, ng mga kalungkutan, ng mga sakit ng loob, ng mga samot-samot na. Pero purihin ng Diyos, purihin ng Diyos. Hanggang ngayon po, andito po si Brother Espiritu. Kasama pa ninyo at walang planong humiwalay sa inyo. Palayasin naman ako. Yan po ang prinsipyo ko. Dahil ito ay pag-aari ng Diyos, hindi po pag-aari ng sino man tao. Hindi. Eh walang sino man na makapagpapalaya sa akin dito. Yan po. So, masyado pong hahaba ang kwento. Pero, ang tanong, bakit hindi sila napatay? At si Adan ay 900 taon. Chapter 5, verse 4. The days of Adam after he had begotten Seth were 800 years, and he begot sons and daughters. Ito ay pagkatapos maipanganak si Seth. Ilang taon naman si Adam bago ipinanganak si Seth. So sa conclusion, meron pa dito, hindi ko lang kasi ilista eh. Ayun, sa verse 6, and all the days that Adam lived were 930 years. So 130 years ang edad ni Adan nang ipanganak si Seth. Pagkatapos si Seth naman, nang mabuhay siya, si Adan humaba pa ang buhay ng 800 taon. So, yung days na pinag-uusapan natin, days of Adam, na kung saan sinabi ng Diyos, in the day that thou eatest thereof, you shall surely die. May word pa na surely. Sigurado mamamatay ka. Pero bakit hindi namatay agad? Sa Hebrew chapter 7, balikan natin yung text na yun. Hebrew, binasa ko kami 5.
Hebrews chapter 5. Chapter 5. Verse 9. And being made perfect, he became the author of eternal salvation unto all them that obey. Unto all human beings that had faith and obeyed Him. Yan po, ang kulang na salita yan. Eternal salvation of mankind to those that obey Him. Yan po, ang kapit. So, dito ko talagang po tatapusin. At sana na naunawaan ko nito. Alam ko, habang kumakalamasing oras ng tao, lalong ayaw ko magkaroon ng tao. Kasi tao rin po ako eh. Kaya lang, ang pagkakaiba natin, ako inspirado ka pa nagsasalita dito. Kayo naman po, hindi ko alam kung anong inspirasyon ninyo. Baka meron kayong masarap na pagkain sa bahay na gusto nyo makauwi agad para makakain. Eh, hindi ko alam yun. Hindi ko alam. Kaya sana po, purihin ng Panginoon. Tuloy nyo lang. Ha? Tuloy nyo lang. Tuloy ko na. Okay. Tuloy ko na. Bakit hindi namatay agad? Yan po ang tanong. Ang tanong. Sige, isang verse na lang. Nagkakalito ka na tayo. Okay, darito ko ng konti. Dagdagay nyo na lang, dagdagay nyo na lang. Kasi, Nabitin ako eh. ang tanong ko, bakit hindi namatay agad? So, kailangan bigyan ng sagot eh. Dapat sana sumagot kayo. Eh, pastor, ikaw sumagot yan. Hindi namin alam eh. Ganun sana. No? Chapter 3. Okay, basahin na natin yung naging resulta ng kasalanan ni Adan at Eva. Sa verse 12 ng chapter 3. Sulit-sulit na po natin. And the man said, the woman whom thou gavest to be with me, she gave me of the tree, and I did it. Kaya kung mapapansin po ninyo, no? Ang Biblia may mga kudlit. Okay, tama. Sa bawat kudlit na yan, mayroong missing word yan. Kaya nga kung minsan sinasabi ng mga preacher, you must know how to read between the lines. Ano yun? Ako? Wala naman nakasulat between the lines eh. Kailangan mo daw matutong bumasa. Ano babasahin ko ron? Ibig sabihin, isipin mo yung takbo ng kwento. At malalaman mo kung ano yung kulang. The woman whom thou gavest to be with me, kumain siya. Ngayon, mamamatay siya, may iwan akong mag-isa. Ngayon, binigyan niya ako ng bunga ng puno, kumain na rin ako para pareho na kami mamatay na dalawa. Tapos ang kwento, walang tao, lalabas. Ayan. Yan po ang kwento. So I did it. Kumain na rin ako para at least mamamatay siya. Eh, ano pa magiging dahil ko, mamamatay siya. Di patay na lang kami pareho. Tapos ang boxing. Knock out yung plano ng Diyos. Ano ba yun? 13. And the Lord God said unto the woman, anong ginawa mo? Yung babae naman ang pinarinan eh. What is this that thou hast done? And the woman said, nangatwiran siya ngayon. Nag-isip siya kung ano sasabihin niya eh. Nag-isip. Kaya may comment. The serpent betrayed me. And I did it. Yun. Merong ahas si serpiente. Kayo, may nilikha bang Satanas ang Diyos? May nilikha bang Satanas? Babas na lang. Umiran na lang. At nakita ng Diyos ang lahat ng kanyang mga nilikha. And it was very good. So yung masama at mabuti, very good. For through evil and bad things, you might develop a good character. And through good things, you might acquire to be the Son of God.
Kaya kasi Pablo sabi niya, lahat ng bagay ay gumagawa sa ikabubuti na mansisibig sa Diyos. Lahat pati masama. Lahat yan. Kung di ka makakatikim ng masama, paano mo malalamang masama pala yung ginagawa kong gano'n sa aking gagawa? Yan po mga kapatid. Kaya kailangan nag-aaral natin, inisip natin. 14. And the Lord God said unto the serpent. Sino ba yung serpent na yan? Alam niyo po ba? Yan gusto ko ituro. Sino si serpente? The biggest devil in the world is no other than our God. Kasi pag nakita ninyo yung punong kahoy ng buhay, makikita ninyo si serpiente, si ahas, makikita rin ninyo yung sarili ninyo at yung buhay ninyo, kung paano kayo nabuhay at nabubuhay at mamamatay at mabubuhay kayo. Sinumpa ng Diyos si serpiente. Sinumpa. Okay. Hindi ba siyang haba niya? 15. And I will put enmity between thee and the woman, and between thy seed and her seed. It shall bruise thy head, and thou shalt bruise his heel. Ito po yung tinatawag na sublime prophetic word. Yung binihin ng babae, siya ang dudurog at papatay para magwakas ang buhay ni serpiente, ni Satanas. At yun yung salita na sinusugan ni Isaias. Siya yung binig, sa binihin ng babae. Kaya tinuro ni Apostol Pablo yan sa Galacia. Nang dumating ang kapanahunan, sinugo ng Diyos ang kanyang anak na ipinanganak ng isang babae. Yan. Bakit walang salita kang mababasa niya na binihin ng lalaki? Pero sa Genesis, meron doon na at ang binihin ni Adan, ang lahi ni Adan, pero walang problema. Verse 16. Unto the woman he said, I will greatly multiply thy sorrow and thy conception. In sorrow thou shalt bring forth children, and thy desire shall be to thy husband, and he shall rule over thee. May ibang mga nagtuturo na nung araw daw, ang panganak ng babae, terrible, parang baboy, parang aso. Sa isang panganak, apa, di ba? Hanggang ngayon naman meron yan eh. Meron ng anak eh, quadruplets. Minsan ng panganak. Ito, terrible yun ha. Hindi mo, dala-dala mo sa sinapopo ng babae, hindi ang babae. Kaya hindi ko alam yun eh. Pero yung hirap doon, apat, yun. Meron triplets. At may na-encounter ako niya sa Aguilar. Nung kami ni Tulagan, yung narating namin doon sa Aguilar, dalaga na yung mga magkakapatid tatlo, triplets. Triplets. Mga dalaga na. Okay. 17. And unto Adam he said, because thou art hearkened to the voice of thy wife, and hast eaten of the tree, of which I commanded thee, saying, thou shalt not eat of it. Cursed is the ground for thy sake, in sorrow shalt thou eat of it all the days of thy life. Kaya yun, mula noon hanggang ngayon, napakahirap ang magsasaka. Pansinin ninyo, bihira sa magsasaka yung maginhawang buhay, bihira. Kaya naging maginhawang buhay ng magsasaka sa mga anak. Hindi dahil sa kanya. Kasi yung mga anak nagsikap, nakita hirap ng ama, ayaw ko maging magsasaka. Gusto ko engineer. Pag-aralan ninyo, karaniwan sa mga magsasaka, kaya lang titikim ng ginhawa pagka yung mga anak, naging mabuting anak, nagkaroon ng profesyon. Karanasan ko rin ang buhay na magsasaka eh. Pagkatapos ng ainihan, tapos na rin lahat ng pinani, ang mainiwan kung tawagin na may saping mandala. Kasi kulang pang pambayad sa utang. Kaya pagpatak ng ulan sa buwan ng Mayo, utang muli ang hahanapin. Yan ang buhay. 18. Thorns also, it said, okay, 19. Okay. Yan po, yung pinakamasaklap. In the sweet of thy face shalt thou eat bread. Kailangan talagang magpapawis. Kailangan maghirap para makakain ng tinapay.
till thou return unto the ground, for out of it wast thou taken. For dust thou art, and unto dust shalt thou return. 20. And Adam called his wife's name Eve. Alam nyo, itong mga salitang ito, may malalim po na sipol yan. Because she was the mother of all living. Napakalalim po ang simbolo ng salitang yan. Mother of all living. 21. Ayan. Unto Adam also and to his wife did the Lord God make coats of skins and clothe them. Dito po yung isang bagay na kung sabihin ko nga, nani-neglect na maraming mga Bible scholar, mga Bible student, ng mga historian. Hindi po nila ito nabibigyang pansin. Okay. Bago ko po bigyan ng konting kapaliwan na ganyan, dadali ko po kayo sa Revelation, sa huling aklat ng Biblia. Sa Revelation, hindi po ako magkamali, chapter 13, kasi hindi ko man sinulat. Basta kung ano lang yung maging flow ng aking kaisipan at yung mga bagay na naglaro sa aking kaisipan. Chapter 13 ng Revelation, verse 8. And all that dwell upon the earth shall worship him, whose names are not written in the book of life of the Lamb slain from the foundation of the world. Ang tinutukoy po dyan, na nasasambahin si Antikristo. So, shall worship him. Si Antichrist po yan. No. Na kung saan, sasambahin siya ng lahat na ang mga pangalan hindi nakasulat Book of Life of the Lamb slain from the foundation of the world. Para sa akin bilang isang Bible student, hindi po dapat word ang nakalagay dito. From the foundation of humanity. Nang itatag ang sanglibutan. Sapagkat kung sa kasalanan ni Adan at ni Eva, namatay sila na hindi nagkaanak, anong tao lalabas? Pero kaya, Brother Joseph, wala, di ba? Wala. Wala daw lalabas. Kasi namatay, hindi nagkaanak eh, pero nagkaanak pa nga eh. Pero ang tanong, bakit hindi namatay? Yun. Ang dahilan kaya hindi namatay, mayroong kordero na pinatay para sila'y mabuhay. At yung balat ng kordero na yan, yun ang ginawang damit ng Diyos, ipinihi sa kanilang dalawa. Kung papansinin nyo, slain, coats of skins. Marami. Dalawa. Dalawa yung ginawang coat. Sabagay, kung bahag lang yun, bahag lang. Lalo kung malaki po pa, hindi kakasya nun. So may kordero na pinatay para mamalagi ang human race. Yun po yung aking taabot. Kaya balikan natin ang Genesis. Genesis chapter 3 na tayo. Chapter 3 tayo. Verse 21. And to Adam also and to his wife did the Lord God make coats of skins and clothe them. Yan yung kordero na pinatay. Para sila huwag mamatay, kundi mabuhay. Para magpatuloy yung plano ng Diyos na lahi ng tao. Humanity. The human race. Na siyang dahilan na nilikha niya ang sanglibutan. Nilikha niya ang dagat, nilikha niya ang mundo, nilikha niya mga isda, kasi meron tao nalilitaw. O sa kwento, kasi panganganak si Jesus Christ, kailangan niya ng tubig, kailangan niya ng isda, kailangan niya ng so and so.
Pero ako, hindi dahil lang kay Jesus Christ ay panganganak. Para sa sangkatauhan. Kaya kung papasinin ninyo, yung isang binanggit ko rin kanina sa Ephesians chapter 3, balikan ko lang po sandali, parang ba natin, ano? Ephesians chapter 3, debate, okay. See? Ayun, verse 12. Well, English nga po, English, yeah. In whom we have boldness and access with confidence